Sa tuktok ng isang pribadong helicopter sa gitna ng maulap na kalangitan, nagsimula ang kataksilan na magpapabago sa kapalaran ng isang pamilya. Si Ernesto, 70 taong gulang, bilyonaryo at isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa, ay nakaupo sa gitna ng helicopter. Tahimik, mahina ng katawan pero malinaw pa rin ang isip. Sa magkabilang gilid niya ay ang dalawang anak, sina Cristobal at Ivan. Mga lalaking pinalaki niya sa luho, edukasyon at kapangyarihan. Ngunit ang hindi niya alam, hindi na siya kasama sa plano ng mga anak niya. Bakit parang ang bilis ng lipad natin ngayon? Mahinang tinig ni Ernesto. Nagkatinginan sina Cristobal at Ivan. Walang sagot, walang emosyon. Matagal nang napag-usapan ng araw na ito. Hindi biglaan, hindi bugso ng damdamin. Isa itong desisyong pinanday sa kasakiman. Tay, may sasabihin kami. Malamig na wika ni Cristobal. Dahan-dahang humawak si Ernesto sa armrest. Ramdam niya ang kakaibang lamig sa boses ng anak. Ano yon? Pagod ka na. Mahina ka na, tay. At sagabal ka na sa negosyo. Tumigil ang mundo ni Ernesto sa mga salitang iyon. Sa loob ng maraming dekada, itinayo ni Ernesto ang imperyo mula sa wala. Basura ang una niyang opisina. Utang ang puhunan, dugo at pawis ang kapital. Lahat ng iyon para sa mga anak niya. Ginawa ko lahat para sa inyo. Lumapit si Cristobal, hindi para yakapin ang kanyang ama, kundi para kalagin ang seatbelt ng ama. At ngayon, oras na para ikaw naman ang mawala. Bumukas ang pinto ng helicopter. Umalingaw-ngaw ang hangin. Kumapit si Ernesto sa upuan. Nanginginig hindi sa takot, kundi sa sakit ng pagtataksil. Mga anak! Ako ang ama nyo! Sumisigaw na wika ni Ernesto. Wala nang ama ngayon. May negosyo na lang. Sabi naman ni Ivan. Isang malakas na tulak at nahulog si Ernesto mula sa helicopter. Diretso sa kawalan. Sa loob ng ilang segundo, inakala ng mundo na patay na ang matandang bilyonaryo. Bumagsak ang kanyang katawan sa masukal na kabundukan malapit sa dagat. Dugo, sakit, dilim ang kanyang naranasan. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Pagmulat ng mata ni Ernesto, wala na ang helicopter. Ang kapalit, mga puno, putik at katahimikan. Bali ang braso, sugatan ng ulo, ngunit humihinga pa siya. Anak ko po, buhay pa ako. Sa uling lakas, gumapang siya palapit sa isang maliit na kubo. Isang matandang mangingisda ang nakakita sa kanya at tumulong. Walang alam kung sino siya. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, walang pera si Ernesto. Walang pangalan, walang kapangyarihan. Isa na lang siyang matandang sugatan na iniwan ng sariling dugot laman. Samantala, sa lungsod, nagluksa ang buong bansa. Kinumpirma ng mga otoridad na patay na si Ernesto, bilyonaryo at CEO ng Ernesto Group matapos ang aksidente sa helicopter. Sabi sa isang balita. Nakangiti sina Cristobal at Ivan habang pinapanood ang balita. Sa wakas, tapos na. Lahat ng ari-arian, atin na. Hindi nila alam, ang taong inakala nilang patay ay unti-unting bumabangon. Hindi bilang ama, kundi bilang isang lalaking nasaktan, niloko at ginawang basura. Sa loob ng ilang buwan, gumaling si Ernesto sa tulong ng mga simpleng tao. Natutong mabuhay ng walang yaman.
natutong makinig at higit sa lahat natutong maghintay. Sa bawat gabi, iisa ang nasa isip niya. Hindi ako mamamatay na ganito. Babalik ako! Wika ni Ernesto sa kanyang sarili. 5 taon ang lilipas. 5 taon ng tahimik na paghahanda. At sa pagbabalik ni Ernesto, may mananagot. Hindi ito kwento ng awa. Ito ay kwento ng paghiganti. 5 taon ang nakalipas mula nang tangkaing patayin si Ernesto. 5 taon na rin ang katahimikan para sa kanyang mga anak. Si Cristobal at Ivan na inakala nilang tuluyan ang nawala ang kanilang ama. Ngunit sa ilalim ng mga ordinaryong araw, may isang tao na unti-unting bumabangon mula sa abo ng kanyang nakaraan. Si Ernesto. Sugatan at napagod ay natutong muling manindigan. Sa loob ng 5 taon, napagdaanan niya ang lahat. Paghirap, gutom at takot. Subalit natutunan niya ring gamitin ang bawat pagkakamali ng anak bilang lakas. Ang dating bilyonaryo ay natutong magplano. Tahimik at palihim. Para sa huling akbang, paghiganti. Sa isang maliit na bayan sa probinsya, ipinagpatuloy ni Ernesto ang kanyang buhay. Nakilala niya mga taong may malasakit sa kanya. Mga mangingisda, tendera, at mga kabataang walang takot. Sa simpleng pamumuhay, natutunan niya muling ang halaga ng tiwala at disiplina. 5 taon. 5 na. At darating ang araw na magbabayad sila sa lahat ng kasalanan nila. Bulong ni Ernesto sa kanyang sarili. Sa bawat araw, pinapanday niya ang kanyang katawan at isip. Ang dati niyang pamilyang puno ng luho at kapangyarihan ay hindi na mahalaga sa kanya ngayon. Ang mahalaga, ang hustisya at paghiganti. Sa kabilang dako sa lungsod, sina Cristobal at Ivan ay patuloy sa kanilang marangyang buhay. Biruin mo yun, Ivan. Nawala si tatay. Lahat ng negosyo ay sa atin na. Wika ni Cristobal habang nakaupo sa opisina. Yap, at wala na siyang magagawa sa atin ngayon. Nakangisi namang sabi ni Ivan habang nagbibilang ng pera. Ngunit sa likod ng kanilang tagumpay ay may bakas ng kaba. Hindi nila alam. Ang matandang kanilang inakala ng patay ay unti-unti nang bumalik sa mundo. Handang baguhin ang lahat. Unang hakbang ni Ernesto, impormasyon. Gamit ang mga simpleng koneksyon na natutunan niya sa probinsya, unti-unti niyang nalaman ang bawat galaw ng mga anak. Ang negosyo, mga kaibigan, at kahit ang mga kahinaan nila ay naitala niya sa isang maliit na notebook. Bawat detalye, mahalaga para sa kanyang plano. Cristobal, mapanganib, mayabang, palalo. Ivan naman, palihim, tuso, duwag sa tuwing matatalo. Wika ni Ernesto habang sinusulat sa notebook. Sa bawat pahina, malinaw ang estratehiya. Hindi ito basta galit na galit. Ito'y maingat, maayos at direkta sa punto. Hindi pwede ang pagkakamali. 5 taon din ang lumipas sa kanilang negosyo. Ang Ernesto Group na dati ay matibay at maimpluwensya ay unti-unting nahulog sa kamay ni na Cristobal at Ivan. Ngunit hindi lahat ay perpekto. Si Cristobal, dahil sa kayabangan, ay nagpalabas ng maling desisyon sa pamumuhunan. Si Ivan, sa sobrang pagtitiwala sa sariling kakayahan, ay nagkasala sa mga kontrata. Ang negosyo ay unti-unting nangihina. At sa oras na iyon, lumitaw si Ernesto. Hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang isang estranghero sa lungsod. Lihim na sumusubaybay sa kanilang pagkakamali. Isang gabi, sa mataas na gusali ng opisina, nagtatagpo sina Cristobal at Ivan.
Hindi ko maintindihan. Bakit bumagsak ang stocks natin? Akala ko perfect na ang lahat. Galit na sigaw ni Cristobal. Maaring may sabwatan. Pero sinong may lakas ng loob na gumawa ng ganito sa atin? Nanginginig sa takot na sabi naman ni Ivan. Hindi nila alam, ang tao na kailangan nilang katakutan ay naroon mismo sa kanilang likuran. Lihim na pinagmamasdan ni Ernesto ang bawat galaw nila. Ang dati niyang posisyon bilang ama ay nagbago. Ngayon, siya ang manlalaro sa dilim at sila ang mga tiktik ng kanyang plano. Hakbang sa susunod ang pagbabalik ng kapangyarihan. Si Ernesto ay nagsimulang makipag-ugnayan sa mga dati niyang kakilala. Mga negosyante, abogado at politiko. Sa ilalim ng ibang pangalan, lihim niyang binili muli ang ari-arian at negosyo niya dati. Pinalakas sa mga kontrata at pinabagsak ang mga maling desisyon ng anak. Sa 5 taon, wala na siyang natitirang sugat sa katawan, maliban sa sugat ng pagkakanulo. Lahat ng yaman, lahat ng kontrol, babalik sa akin. At sa oras na iyon, matatandaan nila kung sino talaga ang tatay nila. Mahinang bulong ni Ernesto sa sarili habang nakangiti. Sa parehong panahon, unti-unting napapansin ni na Cristobal at Ivan ang pagbabago. Ang dati nilang tiwala sa sarili ay unti-unting nauuwi sa takot. Paano nagbago ang stock ng ganito? Parang may nagbabalik. Pero sino? Uwi ka ni Cristobal. Hindi pwede. Hindi siya makakabalik. Tama ba? Nanginginig na sabi naman ni Ivan. Hindi nila alam, ang pagbabalik ni Ernesto ay hindi basta pagbabalik sa negosyo. Ito ay pagbabalik na puno ng paggiganti. Sa pagtatapos ng araw, naglakad si Ernesto sa gusali ng lungsod. Hindi nakilala. Tahimik, simple ang pananamit. Ngunit sa kanyang mata, nakikita ang apoy ng galit at determinasyon. 5 taon ang tagal. At ngayon, darating ang oras. Darating ang hustisya. Uwi ka ni Ernesto sa kanyang sarili. Ang tahimik na pagbabalik ni Ernesto ay simula pa lamang. Hindi pa tapos ang laro. Sa dilim, sa mga lihim na akbang at sa bawat detalye ng negosyo, unti-unting bumabalik ang dating kapangyarihan ng bilyonaryo. Ang anak na inakala niyang panalo ay unti-unting nauuwi sa pagkatalo. Hindi sa isang galit na sigaw, kundi sa planado at matyagang pagiganti ng ama na inakala nilang patay na. At sa paglipas ng gabi, habang tahimik ang lungsod, may isang bilyonaryo na muling bumangon. Hindi para sa yaman, kundi para sa pagiganti at hustisya. 5 taon ng paghihintay, 5 taon ng lihim na paghahanda, at dumating ang araw ng pagbagsak. Ang oras na inakala ni Cristobal at Ivan na ligtas na sila sa kamay ng kanilang ama ay natapos na. Si Ernesto, sa ilalim ng bagong katauhan, ay unti-unting pumasok sa mundo ng negosyo na matagal na nilang inangkin. Ngunit ngayon, hindi lamang pera at ari-arian ang kanyang target, kundi ang anak niyang pinalaki sa kayabangan at kasakiman ay siya ring haharapin niya. Sa mataas na opisina ng Ernesto Group, nagkita sina Cristobal at Ivan. Ivan, tingnan mo ito. Parang may pumapasok sa kumpanya na hindi natin kilala. Pero kontrolado ang lahat ng assets natin. Nagulat na sabi ni Cristobal. Hindi pwede. Hindi siya makakabalik, tama? Uwi ka naman ni Ivan. Ngunit tama ang kanilang ama. Si Ernesto ay bumalik. Hindi bilang ang mayamang bilyonaryo na kanilang nakilala, kundi bilang isang estratista na may bagong pangalan, bagong kumpanya at lihim na impluwensya sa lahat ng kanilang negosyo. Samantala sa kabilang banda naman, unti-unting nahulog ang kanilang imperyo.
Ang kontrata na akala nilang matibay ay naputol sa tamang oras. Ang mga kaalyado na akala nilang tapat ay nahikayat na sumuporta kay Ernesto. Paano nangyari ito? Lahat ng suppliers ay lumilipat. Sino ang may gawa nito? Sumisigaw na tanong ni Cristobal kay Ivan. Parang may nakamasid sa bawat takbang natin. Natatakot naman na wika ni Ivan. Hindi nila alam ang bawat pagkakamali ay bahagi ng plano ni Ernesto. Hindi ito aksidente. Hindi ito swerte. Ito ay pagiganti na matagal niyang pinlano. Isang gabi, dumating si Ernesto sa opisina bilang isang lihim na consultant. Walang nakakaalam kung sino siya sa tunay na katauhan. Maaari ba akong makatulong sa inyo sa isang kritikal na proyekto? Malumanay at mahinang boses ni Ernesto. Ha? Siyempre. Sige, tutulungan mo ba kami? Sabi ni Cristobal. Habang nakikipag-usap sa anak, tahimik na binabantayan ni Ernesto ang bawat galaw. Ang pagkatao ng kanyang mga anak ay pareho. Si Cristobal, mapagmataas at palalo. Si Ivan naman, tuso ngunit duwag. Sa bawat salitang binibitawan nila, natutunan niya ang kanilang kahinaan. Dumating ang araw ng board meeting. Ang pagkakataon ni Ernesto para ilatag ang unang hakbang ng paghiganti. Cristobal, Ivan, alam niyo ba kung bakit unti-unti nang bumabagsak ang kumpanya ninyo? Wika ni Ernesto. Hindi namin alam, pero huwag kayong magpanggap. Walang may makakatalo sa amin. Galit na wika ni Cristobal. Palagay nyo, 5 taon nang nakalipas. Inakala nyo na patay na ako. Pero nandito ako. At ang bawat pagkakamali ninyo, pinaplano ko na matututunan ninyo sa pinakamadilim na paraan. Tumigil ang mundo ni na Cristobal at Ivan sa sandaling iyon. Hindi nila mawari ang boses. Pamilyar ngunit malamig. Puno ng kapangyarihan. Tatay? Hindi pwede. Ikaw? Nanginginig na tanong ni Ivan. Ngunit totoo. Ang kanilang ama ay naroroon. Hindi para sa awa, kundi para sa pagiganti. Hakbang ng hakbang. Ipinakita ni Ernesto ang mga ebidensya ng kanilang kasakiman at kabiguang pamahalaan ng negosyo. Ang mga board member na akala nilang kaalyado ay nagbago ng panig. Ang mga kontrata at assets na akala nilang ligtas ay unti-unting bumalik sa kontrol ni Ernesto. Hindi pwede. Paano niyo nagawa ito nang hindi namin alam? Nagugulat na tanong ni Cristobal. Hindi siya nagbago. Matalino talaga siya. Mas matalino sa atin. Nangihinang sabi naman ni Ivan. Ang pagkabigla at takot ay nagsimulang kumapit sa mga anak. Ang dating kumpiyansa na parang hari sa kanilang negosyo ay unti-unting nauuwi sa kawalan ng kontrol. Hindi lamang negosyo ang pinupuntirya ni Ernesto, kundi ang kanilang reputasyon, tiwala ng mga kaalyado at sarili nilang pananaw sa kapangyarihan ay unti-unting binuwag. Sa isang pribadong silid, nag-usap ang magkapatid. Kailangan nating alisin siya. Hindi pwede siyang manatili dito. Nababalisang sabi ni Cristobal. Pero paano? Ang lahat ng galaw natin, parang alam niya. Natatakot ngunit pilit na sabi ni Ivan. Ngunit ang kanilang plano ay huli na. Ang bawat takbang ay sinusubaybayan na ni Ernesto. Bawat lihim ay nalalaman niya bago pa man ito maganap. Sa kabilang dako, si Ernesto ay tahimik na nag-oobserba. Hindi siya nagmadali. Hindi siya nagpakita ng galit sa harap ng anak. Bawat salita, bawat kilos ay may layunin. Upang ipakita sa kanila ang kabiguan at kahinaan nila sa paraang hindi nila makakalimutan. 5 taon ng paghihintay at ang bawat sandali ay sulit. Tingnan natin kung paano nila haharapin ang hustisya.
May ngiting sabi ni Ernesto sa kanyang sarili. Ang unang yugto ng paghiganti ay tapos na. Ang anak na inakala nilang panalo, na pinalaya ang kanilang sarili sa kanilang ama, ay unti-unting nauuwi sa pagkatalo. Ang takot at pagkabigo ay dumadaloy sa kanilang bawat galaw. Ngunit hindi pa tapos ang laro. Ang tunay na paghiganti ni Ernesto ay magsisimula pa lamang sa personal, sa puso, isip at karangalan ng anak na sa unay nagtatangka na siyang patayin. Sa dilim ng gabi, habang tahimik ang lungsod, nakatayo si Ernesto sa tuktok ng gusali. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagagalit. Tahimik siyang nagbabalak. Ang bawat takbang ay perpekto at bawat galaw ay may layunin. Babalik ako sa kanila, hindi bilang ama, kundi bilang hukom. Malamig na boses na wika ni Ernesto sa kanyang sarili. At sa sandaling iyon, malinaw na sa kanya ang katotohanan. Ang paghiganti ay hindi tungkol sa galit. Ito ay tungkol sa hustisya, karangalan at pagpapakita sa mundo. Lalo na sa kanyang mga anak, kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Samantala, lumipas pa ang ilang araw. At ngayon, dumating na ang oras ng tunay na paghiganti. Hindi sa pera, hindi sa negosyo, kundi sa personal na pagkatalo ng mga anak na sa unay nagtangkang patayin ang kanilang ama. Si Ernesto, matatag at tahimik, ay muling nagpakita sa buhay ni Cristobal at Ivan. Ngunit ngayon, may layunin. Ang ipakita sa kanila kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Sa isang pribadong bilya, nagtipon ang buong pamilya, kasamang ilang kaalyado ng negosyo. Inakala ni Cristobal at Ivan na isang normal na meeting lang ito. Ngunit mali sila. Tingnan natin kung anong bago. Siguro may bagong proyekto. Malamig, ngunit may kaba na wika ni Cristobal. Sana walang problema. Basta't hindi natin kailangan ng labanan. Nanginginig sa galit at kaba na sabi ni Ivan. Lumapit si Ernesto sa gitna ng silid. Tahimik. Mata sa mata ang bawat anak. Walang ngiti, walang emosyon. Maliban sa lamig ng determinasyon. 5 taon nang nakalipas, ginawa niyo ang hindi ko inakala. Tinangkaan niyo akong patayin sa helikopter. Malumanay ngunit malinaw ang boses na sabi ni Ernesto. Tumigil ang mundo ni Cristobal at Ivan. Hindi nila mawari ang boses. Pamilyar, ngunit punong-puno ng kapangyarihan. Hindi po namin sinasadya. Lahat ay para sa negosyo lang. Sabi ni Cristobal. Lahat ay para sa pera. At lahat ay para sa kayabangan ninyo. Pero may isang bagay na hindi nyo napansin. Ang kapangyarihan ay hindi lamang nasusukat sa yaman. Wika ni Ernesto. Hakbang ni Ernesto. Isa-isa niyang inilatag ang katotohanan. Mga dokumento, ebidensya ng kanilang maling pamamahala, kontratang napabagsak, at lihim na mga kaalyado na lumipat sa kanya. Ang bawat galaw ninyo ay sinusubaybayan. Ang bawat desisyon, lahat ay may kapalit. Lumipas ang ilang minuto at unti-unting nawala ang kumpiyansa ng magkapatid. Ang dating palalo at mapagmataas na si Cristobal ay nanginginig. At ang tusong si Ivan ay natulala at natahimik. Paano mo nagawa ito? Wika ni Cristobal. Hindi pwede. Hindi ka makakabalik sa ganito. Hindi! Nanginginig na sigaw ni Ivan. Hindi yun galit. Hindi yun galit na sigaw. Ang mga salita ni Ernesto ay puno ng katahimikan, determinasyon at hustisya. At iyon ang mas nakakapinsala. Hindi lamang negosyo ang pinabagsak niya. Sa loob ng 5 taon, natutunan ni Ernesto ang lahat ng kahinaan ng kanyang mga anak. At ngayon,
Ginamit niya ang bawat kahinaan laban sa kanila. Anong gagawin mo sa amin? Napapaluwa sa galit at takot na tanong ni Cristobal. Hindi ko kailangan ng galit. Hindi ko kailangan ng sigaw. Ang gusto ko lang ay justisya. At makikita ninyo sa bawat takbang kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Malumanay na sabi ni Ernesto. Isa-isa, pinakita ni Ernesto ang epekto ng kanilang kasakiman. Ang mga supplier na inakala nilang tapat ay lumipat sa kanya. Ang kanilang mga kontrata ay naputol sa tamang oras. Ang reputasyon nila sa industriya ay unti-unting bumagsak. Hindi pwede. Hindi kami pwedeng talunin ang ama namin. Nanginginig sa galit at nangihinang sabi ni Ivan. Ngunit pwede. At iyon ang masakit. Ang kanilang ama na inakala nilang patay na ay bumalik hindi bilang ama, kundi bilang hukom. Hakbang ni Ernesto ang pinakamatinding bahagi. Personal na paggiganti. Hindi sa pananakit ng katawan, kundi sa emosyon at dignidad ng mga anak. Cristobal, natutunan mo na ba ang halaga ng respeto at pananagutan? Nakatingin sa mata ni Cristobal habang nagsasalita si Ernesto. Oo tay, hindi na po mauulit. Nanginginig na wika naman ni Cristobal. Ivan, natutunan mo na ba na ang tuso, ngunit duwag na pamumuhay ay walang saysay? Oo tay, nagkamali kami. Ang dating kayabangan at kasakiman ng magkapatid ay napalitan ng takot at pag-unawa. Hindi ito biro. Hindi ito laro. Ito ay justisya ng ama. Maingat, direkta at walang paligoy-ligoy. Pagkatapos ng 5 oras na pagtatalo at pagpapakita ng ebidensya, maya-maya ay tumigil si Ernesto. Tahimik, nakatingin sa 2 anak na dati niyang inakalay pinakamasaya niyang tagapagmana. Hindi ko kayo tatanggihan bilang anak ko. Pero dapat niyong maunawaan, ang kayabangan at kasakiman ay may kapalit. Laging may hukom sa dulo. Malumanay, ngunit may halong lungkot at galit na sabi ni Ernesto. Lumabas si Ernesto sa bilya. Tahimik, malamig, ngunit panatag. Hindi siya nagmadali. Hindi siya nagalit. Ang hustisya ay natupad sa tamang oras. Si Cristobal at Ivan sa loob ng bilya ay nagulat at natakot. Ang dati nilang seguridad at kayabangan ay napalitan ng panghihina at takot. Natutunan nila ang pinakamahalagang leksyon sa buhay. Ang kapangyarihan ay may katapat na pananagutan. At ang pagkakanulo sa sariling pamilya ay may kabayaran. Hindi kami dapat ganito. Mahina, ngunit sumisigaw sa loob-loob na sabi ni Cristobal. Lahat ay nawala. Paano kami makakabangon? Lumuluwang sabi naman ni Ivan. Ngunit wala na. Wala ng pera. Wala ng kayabangan. Ang kanilang ama na inakala nilang patay na ay nagpakita ng tunay na kapangyarihan. Hindi sa bilyonaryo, kundi sa hustisya at disiplina. At sa labas ng bilya, habang gabi na, nakatayo si Ernesto sa tuktok ng gusali. Tahimik, mata sa mata ang buwan. Ang kanyang misyon ay tapos. Ang hustisya ay natupad. Ang mga anak na nagtangkang kitilin ang kanyang buhay ay natutunan ang leksyon na hindi nila malilimutan. 5 taon ng paghihintay. Sulit. Ngayon, alam nila ang halaga ng pagkakanulo at katapatan. Alam nila kung sino talaga ang tatay nila. Malamig, ngunit panatag na sabi ni Ernesto sa kanyang sarili. Ang kwento ng pagtataksil, pagkakanulo at paghiganti ay nagwakas. Hindi sa galit, hindi sa sigaw, kundi sa katahimikan, disiplina at hustisya ng ama.
Ang kwento na Ernesto, Cristobal at Ivan ay puno ng aral na maaaring gamitin sa totoong buhay. Hindi ito tungkol lamang sa kayamanan o negosyo. Ito ay tungkol sa katotohanan, hustisya at pananagutan sa bawat aksyon. Una sa lahat, ipinakita ng kwento ang panganib ng kasakiman at kayabangan. Si Cristobal at Ivan ay pinalaki sa luho at kapangyarihan. Inakala nilang lahat ay kontrolado nila, kaya't nagawang planuhin ang pagtataksil sa sariling ama. Ngunit sa bawat takbang na ginawa nila laban kay Ernesto, unti-unting bumalik ang karma sa kanilang buhay. Ang aral dito, ang kasakiman ay laging may kapalit. Ang pagtangkang gamitin ang kapangyarihan para sa sariling interes ng walang pag-iingat ay nagdudulot ng kapahamakan. Pangalawa, ipinakita sa kwento ang kahalagahan ng pamilya at tiwala. Ang anak na nagtatangkang kitilin ng ama ay nawala ng tamang gabay at pagrespeto. Si Ernesto, kahit na nagtaksil sa kanya ang mga anak, ay naghintay, nagplano at muling bumalik hindi upang abusuhin sila, kundi upang turuan sila ng leksyon. Ipinapakita nito na ang tunay na hustisya ay hindi palpak o padalos-dalos. Ang pamilya, kapag pinapahalagahan ng tama, ay maaaring magbigay ng lakas at gabay. At ang tiwala ay mahalaga sa anumang relasyon. Pangatlo, ang kwento ay nagtuturo ng paghihintay at pagpaplano. Hindi nagbandali si Ernesto sa paggiganti. 5 taon siyang naghintay, nag-obserba at pinag-isipan ang bawat takbang. Sa totoong buhay, maraming desisyon ang dapat pag-isipang mabuti bago gawin. Ang matalinong pagpaplano at pagtitiis ay mas mahalaga kaysa padalos-dalos na galit o reaksyon. Pang-apat, mahalaga ang pananagutan sa sariling aksyon. Ang bawat maling hakbang ni Cristobal at Ivan ay nagbunga ng kabiguan. Hindi nila natutunan ang tamang disiplina at pamumuno, kaya't bubagsak ang kanilang imperyo. Ang aral dito, ang bawat kilos ay may resulta. Hindi maaaring basta gumawa ng mali at asahan na walang kahihinatnan. Ang pananagutan ay bahagi ng pagpapalago at pagkakaroon ng karangalan. Sa uli, ipinakita ng kwento ang tamang paggamit ng kapangyarihan at kayamanan. Si Ernesto, bagamat mayaman, ay natutong gamitin ang kapangyarihan hindi lamang para sa sarili kundi para itama ang mali at ituro ang hustisya. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa pera o posisyon, kundi sa kakayahan itong gumawa ng tama at pantay na desisyon. Sa kabuuan, ang kwento ay nagtuturo na ang kasakiman, kayabangan at pagtataksil ay may kabayaran. Ang pamilya at tiwala ay mahalaga. Ang pagpaplano at pasensya ay susi sa tagumpay. At ang pananagutan sa sariling kilos ay hindi dapat iwaksi. Ang hustisya, kahit matagal dumating, ay laging may paraan upang maipakita ang katotohanan. Sa uli, ang leksyon ni Ernesto ay malinaw. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa disiplina, hustisya at tamang paggamit ng yaman at impluensya. Ang kabiguan ay aral at ang pagtataksil ay may kabayaran. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.